ipagpatuloy natin ang aking special feature about the peace in Sulu. And ano yung sa analysis ko yung 11 factors na nag-contribute para ma-attain yung success sa Sulu. Again, I'm Colonel Dennis Eclarin, the chairman of the Scout Ranger Alumni Association, and I am also a content creator where I maintain my YouTube channel called Colonel Dennis Eclarin. Dito ko fini-feature yung war stories ng ating mga kasundaluhan. So dito, pasukan natin yung resource constriction. Ano bang ibig sabihin natin ng resource constriction? Ang bawat insurgency kasi, for example, NPA, MNLF, MILF, itong Abu Sayyaf, dependent sila sa resources. For example, ang NPAs, before I retired, I was the chief ng Peace and Development Center sa GHQ. And one of the things I did, or we did, was to study yung revolutionary taxation ng NPAs. And much to my surprise, itong mga NPAs were much better than the BIR sa pag-collect ng taxes sa mga tao. As in, may certain percentage sa mga kontraktor ng mga daan, may certain percentage sa mga may-ari ng mga pasto, sa mga rancho-rancho, sa mga bus, percentage lahat ang NPA dyan. During my time in 2011, I don't know if it has changed, pero at that time, yun yung mga findings namin. They were so good at extortion, kasi taxation to, pero extortion talaga ito. Na magtaka ka bakit ganito lang yung mga quality ng mga supplies ng mga NPAs. So doon ko nakita na yung sobrang tindi rin yung corruption sa hanay ng mga NPA. Pero ganun pa man, nabubuhay sila sa mga ganun na pag-extort. Nakakabili ng bala, nakakabili ng gamot, nakakagawa ng mga bagay-bagay na activities na hindi nila magawa kung wala yung mga products ng mga extortion nila. Ang MIMN, may mga ibang sources din na sarili at meron ding mga iba pang mga sources sila na meron nga silang international support which well documented naman yan. Pero sa Abu Sayyaf, one of the reasons why nag-downfall ang Abu Sayyaf sa Sulu was the systematic constriction ng resources nila na ginawa ng military. Paano ba ginawa ng actually hindi lang military, buong government ito ng Sulu. Kasi the way nagpo-procure kasi sila, of course, anong source ng funds nila? Ang source ng funds nila are ransom money. Ang source of funds nila ay mga extortion nila sa mga local businesses sa Sulu. Pero hindi kasing laki ng mga at kasing systematic and kasing regular ng taxation, ng extortion pala ng NPA. Pero kung makakuha naman sila ng malaki-laking ransom, ay malaki-laki ang paghahatian. Pero kasi sa Sulu naman, makita mo na yung mga tausog, hindi naman yan yung sa leader nila na pupunta lahat. Napupunta sa mga, dinidistribute nila. So sa mga, example nga, sa mga Abu Sayyaf, former Abu Sayyaf na na-interview ko, inaamin nila nakatanggap sila ng mga ransom money. Pero yung nga, to the tune of 100,000, 200,000, resources pa rin yun.
Pero nung two things or three things na nangyari na nahirapan yung mga Abu Sayyaf na sa resources. Number one, nung hindi na sila nakakakidnap. Dahil maganda yung setup na ng military, hindi na sila makakuha ng makagawa ng malakihang mga kidnapping activities the way na ginagawa nila noon. Yan, kung malaalala nyo yung mga pagkidnap nila ng foreigners sa iba-ibang isla, even sa Malaysia, sa Palawan, malaki ang kinita nila doon, especially yung Abu Sayyaf ng Basilan. Kumita rin sila sa yung pagkidnap hindi lang ng mga malalayong isla, kundi yung mga nandyan din, Zamboanga, nasa Zamboanga del Sur, Zamboanga City, mga negosyante, meron din silang mga kinikidnap dyan, and then yun nga yung ransom. And of course, yung mga nakukuha nila na here and there sa extortion nila, yun ang pinang-sustain nila. Ang problem, nung i-track down na sila, lalo na sa pag-extort nila, dahil naging malakas yung pag-monitor ng military sa mga extortion letters nila sa downtown Holo, nakuha lahat yung mga letters. Yun ang number one. So napigil. Ang number two rito is nung yung mga tao nag-unti-unti ng magbalik barangay, yung mga dati nilang area ng Abu Sayyaf na kung saan sila lang at makapag-utos sila at will na magpabili sa mga tao na natitira doon, hindi na nila magawa. Kasi meron ng mga tao na magsusumbong sa mga inuutusan nila na bibili. And then pag isumbong, lalo na kung i-text lang, mahuhuli ng military pagbaba. Kasi ang setup lang naman nila, lalo na sa Patikul, bababa ka sa Taglibi, sa Igasan, and then malapit lang naman yung Holo na bilihan ng mga gamit nila, like rice o sardinas. So nung i-monitor ito at nagbalikan na yung mga tao ulit sa mga barangay nila, hindi na sila makagala-gala at makapabili ng ganon-ganon na lang. So isang reason yon kung bakit dahan-dahan nagutom yung mga Abu Sayyaf sa taas. Ngayon kung bababa naman sila, dahil nga hindi na sila maka-extort agad-agad, yun yung hindi na sila makapabili ng mga kailangan nila. Yun yung isang major reason na bakit yung resources ng Abu Sayyaf ay humina ng humina. And kung humina kasi ang resources mo, hindi makakain ng maayos sa mga tao mo, hihina rin ang moral, bababa ang moral. Ganon ang nangyari. Dahan-dahan dahil sa resource constriction, na low moral yung mga Abu Sayyaf, yung iba naglaylo, marami ang naglaylo, marami ang nagsurrender. At yung mga natira, yun yung pinagkakatay ng mga combat operations. Pero ang bottom line nito, marami ang nanghina sa kanila dahil napigilan yung pagpasok ng mga resources sa kanila. So ito ang pang-anim na factors na masabi ko na nakakontribute sa pagbaba ng mga Abu Sayyaf and eventually pag-attain ng peace sa Sulu.